Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na to with evidence. Ito na mga kabibig. Sinisi na naman si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte dahil dito sa signature campaign ng mga tambaloslos. Nako, binudol, trinaydor daw di umano itong si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte na tambaloslos. Kasi ang Kongreso, ang may pasimuno pala dito mga kabibig, kalerke. Yung mga ibang congressman ba na madaling masuhulan daw, ito daw yung mga mga kabibig, mga atat na magkaroon ng charter change. Oo mga kabibig, nawindang ako. May nabasa akong komento na kasalanan niya ni BBM, kasalanan niya ni Sara Duterte. Gusto kasi nilang umupo ng maraming taon sa Pilipinas. Nabudol sila ni Tambaloslos kasi si Tambaloslos gusto mag-prime minister. Kaya minamadali itong charter change. At ang mga tao naman, akala nila ayuda, agad-agad pumirma. Ito mga kabibigha, meron akong video na napanood kanina. Grabe. As in, nawindang ako sa mga video mga pinapalabas ngayon. Yes, mga kabibig. Wait muna kabibig, hahanapin ko nasaan yung video. Ito pala yung video mga kabibig. Grabe. I was so shocked with the latest mga videos na kung saan sinasabi. Ito nakita niyo ba mga kabibig? Yan mga kabibig ang mga video. Hanapin natin ito amend the Constitution. Sige, panoorin natin ito kabibig para 7 Constitution. puro tayo ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Wala tayong alam kung ano ito. Okay, panoorin natin mga kabibig ha. Article 17, Section 1. Para palawakin ang mga powers ng House of Representatives sa pagbabago ng saligang batas. Ang basihan nito ay Article 17, Section 2 ng Constitution na nagpo-provide para sa People's Initiative. Tungo dito isinabatas ang Republic Act 6735 or an act providing for a system of initiative and referendum and appropriating funds therefore. Kung kaya't noong December 6, 1996, si Attorney Jesus Delfin ay naghain ng petisyon sa COMELEC. Humihingi ng schedule para mangolekta ng mga signatures for charter change. Ang agenda, term extensions. Tinutulan ito ni Senator Miriam Santiago, former Commissioner Alexander Padilla, and Maria Isabel Ongpin. Ayon sa mga petitioner, kulang daw ang Republic Act 6735. Hindi daw intensyon ng mga mambabatas gamitin ang RA 6735 para isabuhay ang mga probisyon ng People's Initiative for the purpose of amending the Constitution. Nanaig ang mga petitioners at sinabi ng pinakamataas na hukuman na ang RA 6735 ay incomplete, inadequate, or wanting in essential terms and conditions insofar as initiative on amendments to the Constitution are concerned. Sa madaling sabi, wala pa pong enacting legislation ang ating constitutional provision on people's initiative to amend the Constitution. Sabi pa nga ng hukuman, dapat kumpletuhin na ito ng Kongreso. Congress should not tarry any longer in complying with the constitutional mandate to provide for the implementation of the right of the people. Go na Congress! Kaya lang, hindi nila ginawa. Pero kailangan ba talaga ng batas? Hindi ba pwedeng yung Constitution na lang? Sinabi rin kasi ng Korte Suprema na hindi mabubuhay yung constitutional provision on people's initiative kung wala itong enacting legislation. Hindi nga nila ginawa. So, ano na mangyayari ngayon? Well, posibleng i-reject ng COMELEC yung petition na ihahain at yung mga signatures na kaakibat na ito. On the ground, na base dun sa Defensor Santiago versus COMELEC na ruling, Constitution, yan pala. Useless din pala yung mga signature na iyan. Mga kabibig. Useless din pala yung mga signature ginagawa ngayon na binabayaran ng malaking pera. Diba? Ito pang another video ha, panoorin natin.
At talagang marami na nagsilabasang video ngayon na talagang ginagawang bobo, tanga ang mga Pilipino. Ito ha, ang next nating video itong, naawa ako. Oy, kasi yung mga taong hirap ngayon ba, tayo naman lahat ay hirap, nilinlang. Pinagkaisahan. Ito, ilang taga-QC pumirma sa inakalang ayuda. Pero petisyon pala para sa tsa-tsa. Nako, kawawa naman itong mga taga-QC. Ito Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Yun pala tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag-amyenda ng konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Naabutan ng News 5 si alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabahay-bahay sa barangay Tatalon. Empleyado ng City Hall. Hala? Empleyado ng City Hall? Naku po, magkano? Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya, sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan mag-invest sa Pilipinas. Utos daw ito sa kanila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang lang, susulat lang yung pangalan mo, malay mo kung ano ibigay sa amin sa mahihirap. Ito po ay para sa mga sa mga mayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigyan pangako na magkaroon ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma nang mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod, kundi petisyon para maamyenda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Hindi ako normally sumasali sa mga petition. Kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismong siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirma sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalat ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa Bicol kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon. Nako po. Para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Yon na nga kabibig, Lantaran talagang bayaran ngayon. Tapos niloloko ang mga tao ba? Akala ng mga tao ayuda, hindi pala ayuda. Ginawa talagang tanga-tanga ang mga tao. Mawa ang awa ba? Tapos sinisin na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano naman maging kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte? Ito pa ha, itong si Edsel Lagman talagang nagsalita na siya. Hindi na niya mapigilan yung kanyang sarili. Parang sobra na yata. Kailangan na nating magsalita para malaman ng sambayanang Pilipino kung ano talaga ito. Ito na. Sa dokumentong ipinakita ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa CNN Philippines, 125,000 pesos ang ibinigay umano sa isang mayor para bayaran ng tig-100 piso ang kada constituent na pipirma sa petisyon para amyendahan ang konstitusyon. The name of the mayor, the municipality, then this is to acknowledge the receipt of the following for the People's Initiative. Another municipality got 142,000. Yaman ang Pinas. And the third municipality got 175,000. 3 of the mayors in my district already returned the amounts. Nangyari raw ang bigayan sa isang meeting ng mga mayor ng Albay noong January 5, bagay na itinanggi ni Mayor Raymond Adrian Salceda, presidente ng Albay chapter ng League of Municipalities of the Philippines. Sa ilalim ng People's Initiative, pwedeng ipetisyon ng taong bayan na baguhin ang saligang batas kung may pirma ng 12% ng registered voters. Dapat pumirma ang 3% ng lahat ng botante kada distrito. Kumalat na rin sa social media ang petisyong pinapipirmahan umano sa mga botante para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Mariing tinututulan ng mga senador ang pamamaraang yan. This would fast-track the amendments to be proposed by the Constituent Assembly because the
numerically superior number of representatives will definitely overwhelm the pure number of senators. Mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos, may nakalap na impormasyon na milyon-milyong piso raw ang ipinapangakong pondo sa mga distrito gamit ang ilang social assistance programs ng gobyerno, basta't maabot nila ang sapat na pirma. Grabe. 20 million total kada distrito ang inaalok. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20 mil by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing DSWD, DOH at DOLE na mga goodies. Napakaliwanag nung offer at kinokondena ko talaga yung nag-aalok nito. Totoo. Dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Ani Marcos, balitang-balita ito sa Ilocos, Bicol at Central at Eastern Visayas. Sa tanong kung sino ang nasa likod nito, We know that the power of the purse rests with Congress, so baka yung may access talaga at some semblance of suasion and control over the funds. duda rin si Lagman sa idinagdag ng Bicameral Conference Committee na 12 billion pesos sa budget ng Commission on Elections para sa mga eleksyon, referendum at plebisito. A charter change rampage has surfeit of funds. Embedded in the 2024 General Appropriations Act is the total amount of about 14 billion. Para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat mag-imbestiga ang PNP, NBI, DILG, Kongreso at maging non-government organizations. Kung public funds ang ginamit sa panunuhol, dapat daw managot ang mga nasa likod nito sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ano pa mang source ng pondo, hindi na raw ito maituturing na lehitimong people's initiative, kundi pera-pera lang. Kung talagang nakalap ang mga pirma sa pamamagitan ng panunuhol, ayon kay Pimentel, dapat itong tutulan kapag inihain na ang petisyon sa Commission on Elections. Yun na nga, mga kabibig ha. Nakita nyo na, mga kabibig. Madami na palang issue. Madami na palang bigayan. Malaki-laki noon, mga 20 million. Grabe. So, ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Kailangan nating mag-concern dito tungkol dito kasi para sa ating lahat ito. Wala naman hindi naman kami tutol sa sa amendments ng ating konstitusyon. Huwag lang tayong lokohin. Huwag lang tayong idaan sa pagiging, sabi nito, swapang. Huwag lang tayong bayaran kasi hindi po bayad ang mga prinsipyo natin. At ang ating konstitusyon ay hindi libre. Hindi ito pwedeng suhulan. So comment down below kung ano ang yung komento tungkol mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Thank you for watching!